Please turn your Bible in the book of Ezekiel, chapter 24, verse 14. Ezekiel, chapter 24, verse 14. This may be exegetical sermon or exposition, so please bear with your Bible. We will read a lot of passages. Kung wala man po tayong Bible, pwede po tayong makishare. And even we can read through our screens. Ezekiel chapter 24, verse 14. Are you there? This is what the Bible says. The Lord have spoken it, it shall come to pass, and I will do it, I will not go back. Neither will I spare, neither will I repent. According to thy ways and according to thy doings shall they judge thee, saith the Lord God. From the word the Lord have spoken it, it shall come to pass. Whatever God said, it will come to pass. Our subject matter this morning is entitled, The Reliability of the Bible Prophecy. The reliability of the Bible prophecy. Shall we go to the Lord in prayer? Lord Heavenly Father, salamat sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na minsan pang nagsalita, minsan pang nangako, at ang lahat ng iyon ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya Lord, sa umagang ito, anuman ang mga katotohanan, mga tinitindigan namin, mga pangako, tulungan niyo po Panginoon kami na magkaroon ng pananampalataya, na ito po Panginoon ay aming maisabuhay, ito po Panginoon ay aming tindigan, paniwalaan. Salamat sa inyong salita na patuloy nagbibigay sa amin ng karunungan, kalinawan sa mga bagay-bagay. Lord, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sa buong linggong nakalipas, na napakabilis lamang na hindi namin namamalayan, pero sa kabila Panginoon, lahat ng aming kakulangan, sa lahat ng aming mga kahirapan, mga daing at mga hinihingi, ang araw na ito ay patotoo na kailanman hindi kayo nagkulang. Great is your faithfulness. Kung hindi lang Panginoon dahil sa inyong awa at habag, we are already consumed. Kaya Lord, sa umagang ito, anuman ang karumihan sa aming puso, mga pagkakamali at pagkukulang, punuan niyo po kami Panginoon ng presensya ng inyong anak at ng banal na Espiritu. Dalangin namin Panginoon sa umagang ito, that you may enlighten us, O God, refresh our soul, remind us and even revive our soul, O God. Kaya Lord, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na humihingi ng kalakasan ng buhay para sa aming mga gagampanan sa mundong ito. But hindi lamang po sa mga bagay na yan, kundi sa aming preparasyon para sa aming kabilang mundo o sa panibagong buhay, ang walang hanggang buhay na inyo pong pinangako sa amin. Tulad Panginoon ng mensahe ng aming choir, get ready. At any time, even by death or by rapture, we will face you, O God. Kaya Lord, sa mga natitirang yugto or araw ng aming buhay, bigyan niyo kami ng pagkakataon na kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa inyo with all our heart, with all our mind, with all our soul, at anumang aming pagkukulang, ito po, Panginoon, ay aming mapunan. Muli, Panginoon, bigyan niyo ako ng karunungan, kalakasan ng bawat isa, atensyon sa pakikinig. Huwag po sanang mangyari na kami nasa simbahan, pero ang presensya ng Diyos ay tila wala Panginoon sa aming buhay, sapagkat we may not please you this morning. Kaya Lord, anumang hadlang, anumang gawi or kilos ng dyablo na maaaring maging dahilan upang hindi namin matanggap ang karunungan, ang pagpapala, ito po'y aming winawaksi, ito po'y aming inaalis, at hinihiling namin ang inyong pangalan na siya Panginoong manguna at mahayag sa araw na ito. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. I, the Lord, have spoken it, and it shall come to pass. The reliability of the Bible prophecy. With all the truths, with all the teachings and the preachings that we have heard, ano po yung pinakang motivation natin para tayo ay patuloy na maglingkod sa Diyos, para tayo ay patuloy na magsilbi sa Diyos at maniwala sa Diyos, none other than the reliability
of the Word of God, the reliability of the Bible, ang katotohanan ng aklat na ito. Sapagkat every truth, every teachings and revelations from God Himself, bagamat wala tayo sa panahon ng lumang tipan, maging ng bagong tipan, that God spoke to His people, pero merong iniwang salita ang Panginoon, His Word, and it could be our final authority. But how come that we can rely, or we can, maaring pwede po nating paniwalaan ang Bibliyang ito na atin pong pinagkukuhanan ng lahat ng wika at lahat ng aral ng ating Panginoon. Before you believe Jesus, before you believe salvation, before you even believe heaven, you must learn to believe the Bible first, because all those teachings ay nakapaloob po sa Bibliyang iniwan natin or binigay po ng Panginoon. So, hindi lang po tayo basta sumisimba, hindi lang tayo basta nakikinig, hindi lang tayo basta nag-aaral. So, we should convince ourselves that what we are doing is not void, useless, or for nothing. We should have the validity and reliability na ang ginagawa natin ay talagang makadiyos at makatotohanan. Kaya po sa ating pag-aaral na to, we will prove the reliability of the Word of God as well as the Bible. Your truth, our truth, whether most of people believe or not, sa salita ng Diyos, our conviction, our truth will not change the absolute truth that this book or this Bible is the Word of God. Although written by men, but authored by one divine God. Ano po yung mga ibang katotohanan, iba't ibang katotohanan or patunay na masasabi natin ito po ay talagang salita ng Diyos. Bagamat ito po ay sinulat na maraming mga taong manunulat, but through inspiration and from the wisdom of God and guidance of God, it is divine, it is perfect, it is holy, and it is still reliable for us to put our trust sa ano pang pong sasabihin ng Bibliyang ito. Sa Bible po, we can see the word antiquity. Kung pag-uusapan po yung salitang antiquity, the Bible can be the oldest possession you can ever have. Bago pa man po ang mga bagay-bagay na meron ka sa mundong ito, bago pa man po likhain ng mga yan, meron na pong Biblia na ipinagkaloob ang Panginoon, sapagkat sinasabi rin po ng Bible na bagamat ito po ay napakatagal na, His Word will preserve for the humanity and for the generations, and even the gates of hell cannot prevail against it. So sapagkat bagamat ang Biblia po ay napakaluma na, even historians and mga geologists prove that through antiquity, they gathered scripts and scriptures that will prove that this Word of God dated even before the life of Christ. So even science proved that the Bible is true, not just because of its antiquity, but its modernity. Bagamat ang Biblia po ay napakaluma na, but still we can say that it is modern because its teaching doesn't change, its truth doesn't change. Meron tayong mga lumang gamit sa bahay na maaaring pinakikinabangan nyo noon, but because of antiquity, display na lang ngayon. Hindi na magagamit yung mga lumang kasangkapan, yung mga lumang libro ay outdated na at kailangan ng palitan, yung mga lumang damit ay hindi na maisusuot. But how come that this Word of God, not just because of its antiquity, but even its modernity, hanggang ngayon ginagamit po ang Biblia at wala pong ibang libro sa buong mundo that was well used and very used simula pa po nung unang panahon hanggang ngayon. Hindi pinapalitan ang mga sitas, hindi binabago ang mga salita, sapagkat ang Bible ay patuloy na modern sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Ito po ay hindi binabago, sapagkat hindi pa rin po nagbabago ang kalalagayan ng mga tao na patuloy po tayong kailangang dumalangin at lumapit sa ating Panginoon. The truth still remains because the truth that we are sinners and we need God still remains. So not just the Bible is antique, not just because the Bible is still modern, but because of the word unity. This Word of God can be, or is the Word of God because of its unity. Bagamat marami po ang nagsulat, iba-iba po ang kanilang pinagmulan, iba-ibang edad, iba-iba ang profession, and even the years, it takes
100 years, 10 years, or centuries bago po maisulat ang mga susunod na aklat. But how come that they align or nagkakaisa po ang kanilang mga sinasabi? Kahit na lamang po sa atin bilang mga tao, pag meron kang kwento sa araw na ito, at ito ay binahagi mo sa isang tao, nagbabago na agad ang kwento. Nagbabago na agad ang laman. Pero papaanong ang Biblia, iba-iba naman ang kanilang mga pinag-aralan, iba-iba ang kakayahan, iba-iba ang lugar, iba-iba ang taon ng pagkakasulat, pero papaanong nagkakatugma-tugma ang mga sinasabi ng Biblia, because this is not just written by man, from the wisdom of men, but it comes from the wisdom and inspiration of God. The unity. The unity, and even, alam niyo po, pag meron pong isang aklat na nalimbag, bagamat ito po ay isa lamang ng subject, maaaring nagkakaiba-iba po ang mga author, maaaring nagkakaiba-iba po ang kanilang mga principles, ang mga teachings, ang mga subjects. Pero sa Bible po, we can see that it is aligned, nagkakaisa, because this is the Word of God, not just because of antiquity, modernity, and unity, but even the invincibility. This Bible is invincible. When we say invincible, it has the power na kung saan ito po ay malampasan ang anumang mga pagsubok, ang anumang mga taon. Walang ibang libro sa kasaysayan that was persecuted maliban po sa Biblia. Napakaraming attempt na ang Biblia po ay nais pong i-wash out sa mundong ito, sunugin, alisin, huwag ipangaral, huwag ipakalat. Maraming mga lugar ang binaban ang Biblia, pero kahit anong attempt para ang Biblia po ay ma-wash out, mawala sa kasaysayang ito, it has the power to be invincible, or it has the power na kung saan ma-preserve until today. Sapagkat alam po ng Panginoon, without His voice or without His revelation, walang ibang authority or walang ibang truth na pwedeng maghayag sa atin ng katotohanan maliban po sa Biblia. Not just the power of the invincibility, but our testimony. This book is nothing to be compared with other books, sapagkat ang Bibliang pong ito has a good testimony. It has the power to convict. Bagamat ang puso po natin ay matigas, bagamat maraming hindi naniniwala, bagamat minsan tayo ay blinded, maaring may mga pagkakataon na hindi po agad tayo nagkaroon ng inspiration or na yung tinatawag kong illumination sa Word of God, but it has the power to convict, that even the chief of all sinners, Apostle Paul, was convicted that this Word of God is true. Even criminals, even murderers, no matter what is the degree of your sin, this Bible has the power to convict. And praise God, sapagkat sa buhay po natin, it is not just the pastor, it is not just someone who convicts us na tayo po ay sumampalataya sa Diyos. Walang ibang nag-convict, wala po tayo ibang sinampalatayan, kundi ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo, because this book has the power to convict. Salamat po sa buhay natin that once we were sinners, once we were blinded, but thank God through this word, we were convicted not just as a sinner, but as a Savior, or but as a saved believer. It has the power to convict, it has the power to change. Through testimony, sa pamagitan po ng salitang ito, sa pamagitan ng Biblia, maraming mga tao ang binago ang buhay. Maraming mga tao ang nawawala sa kanilang landas. Maraming mga tao ang napapariwara. Maraming mga tao ang hindi alam ang katotohanan. But thank God, because of the testimony of this Bible, it has the power to convict and it has the power to change. Maaring ang buhay natin ay maganda, maaring ang buhay natin ay hindi naman kasamaan nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. But God brought changes to us upon receiving His salvation and understanding the Word of God. This Word of God, through testimony, has the power not just to convict and to change, but has the power to comfort. Sa dami po ng ating mga pinagdaanan, we don't just survive this life. Hindi lang po dahil sa mga material na tulong, hindi lang po dahil sa mga words of men, kundi because of the words of God. Maraming pagkakataon that we are about to quit, we are at the end of the rope,
We don't know what to do, but every time we hear the Word of God, it gives us refreshment, it gives us encouragement, it gives us hope and joy because this book has the power to comfort. The Bible even said that blessed are the man or the men that mourn, for they shall be comforted. May mga pagkakataon po na talagang dumadaan tayo sa mourning times, may mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga malulungkot na yugto ng ating buhay, so that we can acknowledge and we can appreciate that there is a Word of God who can give you comfort. Salamat po sapagkat ang Bibliang ito has the power to comfort and even to give courage, and it has the power to correct. Wala pong ibang magtatama sa atin ng ating buhay kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ano ang kalooban ng Diyos, maliban po ang kanyang salita. So, the reliability of the Bible. We have this antiquity, modernity, unity, invincibility, and testimony, but there is one unique attribute of this Bible that separates from other book, the gift of prophecy. Ang libro pong ito ay may kakayahan na sabihin kung ano ba ang mga bagay-bagay na mangyayari sa hinaharap. Wala pong ibang libro na kaya magbigay ng prediction none like other than the Bible because this is the Word of God. When we talk about prophecy, we talk about the authority or the reliability. Gaano po ka-reliable ang hula? Gaano ka-reliable ang mga sinasabi? At alam niyo po, ang isang bagay na pinakang mahirap ay ang manghula. Kasi once na ikaw ay nanghula at hindi po nangyari, hindi ka na reliable. And even if the Bible failed in prophecy, it is no longer reliable. Kaya the quest for the reliability of the Word of God is the very prophecy of the God Himself. Kaya nga po, maraming pwedeng magmimik or gumaya sa Word of God. There are some scriptures that are holy sayings. There are some scriptures that they may even say it is antique. It is still modern. It is still united. It is still invisible. Pero humanap kayo ng libro na merong prophecy that accurate as what the Bible tells us. When we say prophecy, it is something that tells or foretold what is happening in the future. It is not just forecast or scientific explanation. For example, ng forecast, on Wednesday, uulan. Okay? Through science, through given sa nangyayari sa nature, it is not a prophecy. Sapagkat scientifically, by nature, na pag-aaralan naman talaga na uulan. For example, naglagay ka ng tubig sa ref, uhulaan ko, titigas yan. That is not prophecy. Because by law of science, titigas talaga yan. When we say prophecy, ito ay malayong taon, very specific and very accurate. That's why, among all many religious books, maraming nag-fail, pero dito po nag-stand up ang Bible. It is unique among all books ever written. The Bible accurate foretells specific events in detail, many years ang nakaraan, not just years but sometimes centuries or 100 years, sinabi ng Panginoon, nangyari after 100 years, that's the prophecy before they occur. And in the Bible, there are approximately 2,500 prophecies. Meron pong 2,500 prophecies, hinulaan accurately, malayong taon bago nangyari, and out of 2,500, 2,000 which already have been fulfilled to the letter with no errors. Out of 2,500 prophecies, nasa 2,000 na po ang na-fulfilled ng Diyos. Tinupad niya, nangyari without errors and with perfect accuracy, and the remaining 500 or so reach into the future and may be seen unfolding as days goes by. So out of 2,500, 2,000 po tapos na. Na-prophesize na ng ating Panginoon. There are 500 still remaining prophecies that will happen in the future and that might happen sa mga araw pong ngayon, unti-unti na pong nangyayari. But remember, God is not the only, however, uses forecasts of future even to get people's attention. Hindi lamang po ang Diyos ang gumagamit ng ng forecast or ng prophecy to get people's attention and belief.
Satan does too. Even Satan, gumagamit din po ng gantong klaseng anyo ng kapangyarihan, but through clairvoyant and medium spirit. Ano yung clairvoyant? Sa madaling salita, ito po yung hula. Ito po yung panghuhula. Marami po tayong mga kilalang ganyan na maaaring sinasabi natin, bakit tumatama? Bakit nangyayari din? Kilalang kilala nung araw si Madam Auring. Diba? Later on, nakilala si Rudy Baldwin na kailangan meron kang green, ano ba yon? Yung rinibil ni Sian Gasa na kailangan may mga pera kang ibibigay, something. On 2020, isang kilalang manghuhula, si Hans Chua, sabi niya on 2020, this year, 2020, will be a great year because this is a metal rat and this will be a very, very lucky year. Dumating yung pandemic. Ang sabi niya, hindi pa naman tapos ang taon, marami pang mangyayari. Mga hula, mga panghula. Pero ang tanong mga kapatid, how come na mayroong mga tumatama? How much power does Satan possess to give you the ability of the gift of prophecy? Meron bang kapangyarihan ang diablo na gawin ang prophecy katulad ng ginagawa ng Diyos? Has Satan really have the ability to give the gift of prophecy? Remember that he is not all-knowing, hindi siya omniscient katulad ng Diyos, but remember, Satan is the king of gossip. Hindi lamang siya pambansang marites, kundi pangkalawakang marites. Kaya niyang malaman ang mga nangyayari sa mundo, kaya niyang mabalitaan ang mga nangyayari sa mundo. He is not omnipresent. He can be on everywhere, but he can walk to and fro at the very speed time, although not at the same time he can be there, but he can be everywhere as quick as possible to gossip. He can knows what's in our mind. He cannot knows what's in our mind, but he can listen to our voice. Kaya alam nyo, ang diablo po, pag tayo'y inaantig ng diablo at ginugulo, hindi dahil alam ng diablo ang ating problema. He cannot read our mind like God. Kaya nalalaman ng diablo ang ating mga problema sa buhay, naririnig niya sa atin. We voice out. Lagi mo lang sinasabing, pambihirang buhay to, ang hirap ng buhay to. Diba? Lagi mo lang sinasabi at naririnig ng diablo yon. Pero unless yan po ay nasa iyong isip, nasa iyong puso at Diyos lang ang nakakaalam, hindi po nalalaman ng diablo. And through that gossip, diba? Nahuhulaan, nalalaman ng diablo ang mga pwedeng mangyari sa iyo at ito po'y rinirely niya sa mga pwedeng manghula sa atin. He can even go everywhere to see somehow what might happen in the nature. But let's look at the Bible an instant that Satan might give a gift of prophecy. If you will turn your Bible, merong instance dito na ang diablo ay nagbigay ng gift of prophecy. 1 Samuel chapter 28, if you will read. 1 Samuel chapter 28, verse 19. 1 Samuel 28, verse 19. Please bear with me, medyo malalim ang ating pag-aaral, pero gusto ko kasing makuha niyo yung reliability and validity of God's prophecy. Ang context po nito, si Saul, the king of Israel during that time, together with David, the promising king, he is facing Philistine. Okay, na-explain ko na last time, iba ang Philistine sa Palestine. Humaharap siya sa matinding gera. And during that time, Samuel, the prophet, was dead. Patay na si Samuel, doon siya lumalapit dati, doon siya nagpapahula kung through revelation from God, ano bang mangyayari, susugod ba kami, aatras ba kami, sinong mananalo. And Saul seek the Lord. Pero dahil madumi na ang puso ni Saul, malayo na siya sa Diyos, the Lord answered him not, even by voice, by Purim, or by prophet. Nawala na yung glory ng Panginoon kay Saul, nanlamig na ang Panginoon kay Saul, napunta na kay David. So dahil walang revelation, walang prophecy na maasahan si Saul, anong ginawa ni Saul? Lumapit siya sa isang witch of Endor, sa isang mangkukulam, sa isang manghuhula, which we can read in the book of 1 Samuel chapter 28. Pagpunta niya doon sa witch of Endor, tinanong siya ng witch of Endor, di ba? Sino ang iyong nais palabasin? Sino ang iyong gustong kausapin?
Sabi niya, gusto kong kausapin si Samuel. At nabigla ang witch of Endor. Sabi niya, bakit ka pumunta dito? You are a man of God. You are the king of God. Baka ako isumpain ng Panginoon. Baka ako ipatayin ng Panginoon. Even the devil is afraid of God. No? Pero siya po ay nag-disguise. Siya po ay nagsinungaling just to come up na kausapin niya si Samuel. And the devil make a spirit of Samuel. At ang isa po sa prediction po nitong si Samuel kay King Saul on 1 Samuel 28 verse 19, sabi po ng bad spirit, moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Palestines or Philistines. Masasakop kayo, matatalo kayo, and bukas mismo shall thou and thy sons be with me, and the Lord shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines. At alam naman po natin, sa mga susunod na chapter, nangyari nga, natalo po si Saul. So, what does this story tells us? Well, if the witch received not the vision from God, but rather from Satan, then it appears that Satan has the capability of granting prophetic visions to his followers. Is he? Meron nga bang kakayaan si Satan na katulad ng Diyos to give a gift of prophecy? A few possible interpretations springs to our mind. First, perhaps Satan can actually and really give the gift of prophecy for some satanic equivalent of it. Maaring siguro nga may ganong kakayahan ang Diablo. Pero ang gift of prophecy kasi is the gift of the Holy Spirit. Holy Spirit lang ang pwedeng makapagbigay nun during that time. Ang tanong, sa panahon po ba ngayon, meron pang gift of prophecy? Pwede pa ba tayong makapanghula? Wala na po, sapagkat binigay na ng Diyos ang total revelations, lahat ng mangyayari. This is the final authority. Wala nang pwede magsabing, nagpakita sa akin ng Diyos, may bagong sinabi ang Diyos. Wala na po. Biblia lamang po ang huling iniwan sa atin ng Panginoon. But how come in this, na meron pong mga tao that can give prophecy? Pangalawang interpretation, perhaps Satan cannot actually give the gift of prophecy, but he can mimic it. Pwede niyang gayain, pwede niyang dayain it through the means or other means. This might happen through a few different methods. One possibility is that Satan has sufficient influence among evil men that he can often predict their actions with a high degree of certainty. Pangalawang pwede pong perspective, wala siyang gift of prophecy, pero kaya niyang impluwensyahan yung mga tao, kaya niyang dungisan, kaya niyang guluhin, and even influence the evil man na gawin yung bagay na yun sa taong yon para magkatotoo ang hula. For example, pwedeng halimbawa, sa hula, ikaw ay mananakawan. Pwedeng kausapin ng Diablo yung magnanakaw, nanakawan mo ang taong ito para mangyari ang prophecy. So, these messages from Satan furthermore fail to match the detail of Bible prophecy. So, pag sinabi nating hula, may mga pagkakataong tumatama, may mga pagkakataong hindi, kaya naman po may naniniwala sa hula kasi may tumatama. Pero the accuracy, parang minsan, tsamba-tsamba. Sabi nga nung nagluluto, parang mekos-mekos lang. Parang minsan tumatama, parang halo-halo, may tumatama, merong hindi. Not to be compared with the accuracy of the Bible. And even in the life of Saul, God is not pleased. Hindi po natuwa ang Panginoon. Nung lumapit po si Saul, doon sa witch of Endor, yun na yung naging bottom line nang talaga ang Diyos ay nagalit sa kanila. So Christians, hindi tayo umaasa sa mga hula. Tayo ay nananampalataya. Amen? Huwag nating ipagbigay ang ating kapalaran sa mga palad ng iba. Huwag nating ibase ang ating kapalaran sa mga horoscope. Huwag nating ibase ang ating mga kapalaran sa anumang mga sinasabi ng iba. Ibase mo ang kapalaran mo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen? It may na may mga pagkakataong tumatama, may mga pagkakataong hindi, but that is the gift of the devil that doesn't comes from the Lord. If you want to read what will happen to your life, what will happen in the future, you should read the reliable Word of God. The acid test for identifying the prophet of God, recorded by Moses in Deuteronomy chapter 18 verse 21. Paano ba malalaman kung talagang ito ay Word of God? Kung ito ba ay salita ng Diyos? Deuteronomy chapter 18 verse 21, sabi po sa wikang Tagalog, maaring isipin nyo, paano ba namin malalaman kung yun nga ay mensahe ng Panginoon? Kasi meron po mga
Sinabi naman niya sa Matthew chapter 24, many will come in my name. Gagamitin ang aking pangalan to give prophecy. Probably they will say, I am the anointed Son of God. Ngayon may bago na. Sino yon? Si Senior Aguila. Di ba? May bago na. Marami ang magsasabi, we have the revelation from God. Maaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung ang iyong mensahe ay mensahe ng Panginoon? Even for the preachers, even from the pastors. Sa 22, sinabi po, kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon, okay, that is the mimic, ay hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang iyon ng propeta, kaya huwag kayong matatakot sa kanya. According to this Bible and others, God's prophet, a distinct from Satan's spokesman, are 100% accurate in their prediction. There is no room for error. Now, as I said, as of 2,500 prophecy, 2,000 already fulfilled. Out of that 2,000, let us look some of the fulfilled prophecy of God, especially in the life of Jesus Christ, at tingnan natin how accurate, how reliable the Word of God. So we will look from passage to passage and compare the revelation of God. It was prophesied before and after hundreds of years, it occurred or happened to see the reliability of God. So I just want you to open your Bible. Marami tayong bubuksan. Sa mga babae, you will open the Old Testament verses. Sa mga lalaki, you will open the New Testament verses. So I hope you have your Bible. We will read a lot of passages. Now, first, let us see. Fulfilled prophecy. All ladies, turn your Bible in the book of Micah chapter 5, verse 2. Namayan niyo muna i-appear ang slide. Micah chapter 5, verse 2. And all men, turn your Bible in Matthew chapter 2, verse 1. Matthew chapter 2, verse 1 and Micah chapter 5, verse 2. Tingnan natin, marami pong prophecy out of 2,000, kukuha lang tayo ng mga 8 or 7 to see the accuracy. Paano nahulaan? Gaano katotoo ang Biblia? Paano nyo nagawa yon? Kung tao lang. Micah chapter 5, verse 2, Messiah would be born in Bethlehem. Micah chapter 5, verse 2, everybody, all ladies, read. Okay, Messiah would be born in Bethlehem. In the book of Micah, iprinidik the accuracy of place. The accuracy of place among many lands in Israel, or pwede namang hindi sa Israel, pwede namang mapunta sa ibang lugar. Sa dinami-dami ng mga lugar sa buong mundo, iprinidik po or pinapisay saan ipapanganak ang Panginoon. At buti sana kung sa malaking lugar, medyo pwede mong hulaan, tumaas yung chances of accuracy. Pero yung napakaliit na lugar ng Bethlehem, sabi dito, But thou, Bethlehem Ephratah, that thou be a little among the thousands of Judah. Okay? Pinag-uusapan po dito, land of Judah pa lang, hindi land of Israel. Sa land of Israel, meron po dong mga iba't ibang land, tapos may land of Judah, out of thousands of land of Judah, may napakaliit na lugar na Bethlehem, hinulaan po na dun manggagaling ang Panginoon. Yet out of thee shall have come forth unto me that is be the ruler of Israel. Hinulaan, ipapanganak sa lugar na yan, ang ruler of Israel. Well, marami naman pong pwedeng maging ruler, maraming pwedeng maging hari. Maaring yan ay barangay captain, maaring yan ay mayor, maaring yan ay general. Anong klaseng ruler? Binigyan din. From old to everlasting. Okay? From old, from the beginning, the Alpha and Omega, the everlasting ruler. So it speaks about Jesus Christ. So after thousands of years, nung ito po ay sinabi, ang tanong, nangyari ba? In Matthew chapter 2 verse 1, every man please read. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of the Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Now Jesus was born in Bethlehem. You can see the accuracy of the place.
It took many years. Kung bukas lang siguro huhulaan yun, pwedeng sabihin mo, hindi naman prophecy yan. Ay malamang sa Bethlehem, nandyan na siya eh. Nagle-labor na si Mary. Diba? Kung mga after 3 days lang, napakaraming taon. Ang daming pwedeng mangyari sa Israel nung panahong yun. May mga Persian Empire, mga iba't ibang kaguluhan. Pwede silang mapunta sa Asia, pwedeng mapunta sa Africa. Pwede lang mawala ang line ni David, pwedeng maputol ang line ni Joseph. Ang daming pwedeng mangyari. Pero bakit nahulaan na ang Diyos ipapanganak sa Bethlehem? Because this is the Word of God. Another thing that we can see, please, all ladies, turn your Bible in Isaiah chapter 7, verse 14. Isaiah chapter 7, verse 14. And all men, please read Matthew chapter 1, verse 22 to 23. Okay, sige, buklat tayo ng Bible. Isaiah. Tingnan nyo, hirap na kayong buklatin ng Bible nyo. Nagdidikit-dikit na, nasanay kayo sa TV. Okay? Sulat nyo sa katabi yung presiding verse, yung supporting verse. Okay? Isaiah 7:14. For all of us, may I remind you, we are the Open Bible Baptist Church. Bring your Bible. Amen? This is our identity as a worship goers. Ito yung identity na papunta kang simbahan. Kung tayo bisita, maaring hindi pa, pero kung tayo Kristiyano na. Diba? Pag may dala kang bayong, alam ng tao kung saan ka pupunta. Dalawa lang. Sa palengke o sa sabungan. Diba? Pag may dala kang bola, alam ng tao kung saan ka pupunta. Sa basketball court. Pag may dala kang maleta, alam ng tao kung saan ka pupunta. Sa pier or sa airport. Paano nila malalaman na tayo ay pupuntang church? Bring your Bible. Bring your Bible. With the help of technology, alam ko, nakakatulong. Pero help lang yan. We still have our personal Bible for use. But in case, we have our slides. Matthew or Isaiah chapter 7 verse 14. Another prophecy that Messiah would be born of a virgin. Kung ikaw po ay nasa panahon ni Isaiah, dun pa lang sinasabi mo, ipapanganak ang Messiah through virgin. Walang lalaki, walang gumagalaw, walang nangyayari. Dun pa lang, tatawanan ka na ng tao eh. Parang mas madali pa atang sabihin ipapanganak sa hayop. Pero yung sabihin ipapanganak na wala namang nangyari, walang gumalaw, wala. Although sila na ni Joseph nun, pero they don't have any sexual intercourse. Parang hirap na agad paniwalaan eh. Sabi po sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Parang ang hirap maniwala, no? A virgin shall conceive. And bear a son. Pwede namang babae. Sabi niya lalaki. And he shall call his name Emmanuel. Pati pangalan. Ang hirap nun. Alam niyo, mga pangalan nagbabago na. 1,000 of years, 100 of years po ang nangyari dito ha. Ang mga pangalan, ang hirap manghula eh. Wala na nagpapangalan ngayon ng mga Berto. Di ba? Ano ba yung mga pangalan ng mga lola nyo? Mga Iluminada. Okay. Milagrosa. Si Yapa, Milagrosa dapat ang pangalan dyan eh. Ngayon, ang hihirap ng banggitin. Para hulaan mo ang pangalan ng Panginoon, hindi lamang pangalan ng Panginoon, lalaki. Wala pong anong tawag doon? Ultrasound. Wala nung ultrasound. Anong yung ultrasound mo? Wala pa nga nangyayari. Kwento pa lang eh. Ang mahirap ang paniwalaan, virgin. It may sound weird, pero the Word of God sabi, whatever God said, it will come to pass. Maniwala ka man o hindi, you may look at as a fool, maaaring inisip mo kamang-manga ng mga sinasabi, pero kung anong sinabi ng Diyos mangyayari. Maybe the world will look at us as fool. Bakit kayo nag-church? Ano bang ginagawa nyo dyan? Sayang ang lahat. Pero hindi magbabago ang katotohanan ng mga sinasabi ng Diyos. On Matthew chapter 1 verse 22 and 33. Matthew 1, 22, 33. Sabi po dyan, sa mga kalalakihan, everybody read. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet saying, stop. Hindi pa ito nangyayari pero maraming verses na nangyari na. At alam naman natin, nangyari talaga. Kailangan mangyari ito. Bakit? Merong prophet na nagsabi. Sino? Si Isaiah. Magiging sinungaling si Isaiah, magiging sinungaling ang Diyos pag hindi nangyari. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan itong mangyari. Anong nangyari ang verse 22? Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Isaiah 7:14. There is a virgin
Matthew, merong virgin, merong child or merong son, and then even the name, parehas pong nangyari ang lahat. You find a book that can give this accuracy in prophecy. Not just the place, not just a woman, kung ano ang magiging anak, even the name of God, of Jesus, pinangalanan po in prophecy. Now, let us look. Messiah would come from the tribe of Judah. Genesis chapter 49. Number 3, Genesis chapter 49 verse 10, sa mga babae, sa mga kalalakihan, buksan niyo po sa Hebrews 17:14. Hebrews 17:14. We are looking for reliability, so we must read verses. Mahirap pong sabihin lang natin, kailangan nasa Bible talaga. Messiah would come from the tribe of Judah. Doon po binigay yung prophecy that it will come from the tribe of Judah. Marami namang tribe of Israel. Marami silang magkakapatid, pero hulaan para kung saan tribe manggagaling, kung saang angkan, hinulaan po ng Biblia. On Genesis 49 verse 10, the scepter shall not depart from Judah. What is scepter? It speaks about sovereignty, kingship, authority. Sabi niya, hindi yan aalis sa Judah. Oo, merong mga tribe of Benjamin, may tribe of Joseph, pero kay Judah ko ibibigay ang leadership, not just of kings, but the King of Kings, nor a lawgiver from between his feet. Well, pwede namang ibang hari, pero sabi dyan, until Shiloh come. Sino yung Shiloh? Jesus Christ. Lahat ng line, kaya nga pagdating ng split ng Israel, Israel and Judah, favored ng Panginoon ng Judah eh. Pero sabi niya, hindi pa yan yung hari. Merong paparating na tunay na hari, until Shiloh come from the tribe of Judah. Hebrews chapter 7 verse 14. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. Moses spake, Genesis, sinabi daw ni Moses, from Judah manggagaling ang Panginoon. At sabi dito, Moses spake, it is evident that our Lord sprang out of Judah, book of Hebrew in the New Testament. Even the tribes, hinulaan ng Panginoon. Pwede kong hulaan ngayon na mula sa lahi ng Anselmo may magiging presidente. Aba, sa dami yung lahing yan. Abay, pag tumama ako kayo pa lang yan. Pero para hulaan ang napakaraming tao nun, napakaraming family, aling family dyan ang pagmumulan. Parang ang hirap magbigay ng prophecy. Pag sumablay ako dito, wala nang maniniwala sa akin. Diba? Ate Tess, pag sinabi ko yun, at walang nangyaring ganon, wala nang maniniwala sa akin. Kaya ang hirap pong magbigay ng prophecy. Pero ang Bible, hindi takot magbigay ng prophecy because it will come to pass. Kaya walang makamimik sa Bible, walang makagaya sa Bible. Even Holy Quran, as I read, wala siyang prophecy. Ginagaya din lang ang ibang mga words of God, even some teachings or some Bibles or some scriptures. Now let us look at here. Messiah would be the heir to King David's throne. Ibang bagay yung manggagaling ka sa Judah, mas specific pa. Mas specific pa. Sa dami ng miyembro ng Judah, sinabi niya, kay David. Abay, medyo, kumbaga sa hula, tumama ka man doon sa isa. O, sige, mula sa lahing Pinoy, manggagaling ang pinakamagaling na atleta ng boksingero. Medyo mahirap hulaan yun. Pero yung sabihin mong mula sa lahi ni Pacquiao, abay, teka lang, napaka-specific niyan. Sa dami ng Pinoy. Hinulaan, kay David na line manggagaling sa dami ng Judah. Buksan natin. Anong sabi po dito sa 2 Samuel 7:12 to 13? Mga babae, 2 Samuel 12 to 13. Mga lalaki, buksan nyo sa Romans 1 verse 3. 2 Samuel 7 verse 12 to 13, Messiah would be heir to King David's throne, out of Israel, out of Judah. Pero sa dami-dami nyo, sino kaya ang pipiliin ko na mula sa iyong lahi, manggagaling ang Messiah? David, in 2 Samuel 7:12 to 13, verse 12, it says, and when the days be fulfilled, that thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed. Kausap po dito si David, kung kakausapin niyo yung context, yung inaanoin siya na magiging hari. Sabi niya, I will set up thy seed after thee, which shall proceed up out thy bowels, and I will establish his kingdom, or Jesus' kingdom. He shall build an house for my name,
and I will establish the throne of His kingdom forever. Sa Kanya po binigay yung kingdom, out of His loins, doon manggagaling ang perfect kingdom, on Romans 1 verse 3. Concerning His Son Jesus Christ our Lord, which was made out of the seed of David according to the flesh. And it happened. Napakaraming pagkakataon na ang lahi po ng Judah, to be specific, was tried to be wiped out. Kaya nga, di ba nag-message ako dati, the miracle of the seed. Pwede namang sa ibang lahi mapunta, although merong ginawang changes ang Panginoon nung, I forgot yung account. Pero simula pa lang po nung sinabi po ng Panginoon sa Genesis, that seed, yung merong seed of a woman, di ba, ang tatalo sa'yo, doon pa lang po pinigilan na ng diablo yung paglabas ng seed of Jesus Christ. Kaya may mga, sa panahon ni Moses, pinapatay ang mga bata, walang titira, i-wash out yung mga yan para hindi lumabas yung seed. Sa panahon ni Josiah, sa panahon ng mga nina Esther, patayin. Even nung pinanganak ang Diyos, anong unang utos ni Herod? Yung mga kapapanganak pa lang, pagpapatayin. Hindi pwedeng lumabas yung seed na yan. Pero hindi po napigilan ng Diyos. Sapagkat kung ano ang sinabi ng Diyos, even against the word, even against the devil, mangyayari ngayon. At dumating ang Panginoon mula sa lahi ni David. Another account, Psalm chapter 69 verse 8, Psalm chapter 69 verse 8 and John chapter 1 verse 11. Psalm 69 verse 8 and John chapter 1 verse 11. Hinulaan po dito whose Messiah would be rejected by His own people. Na itong Jesus na ito, bagamat siya'y Bisaya, bagamat siya'y king, itatakwil niya ng kanyang mga kapatid, itatakwil niya ng kanyang mga kapitbahay, ng mga kabarangay, itatakwil niya ng mga tao. Sabi po sa Psalm chapter 69 verse 8, I am become a stranger unto my brethren. Parang hindi nila ako kilala, and an alien, may alien pala sa Bible. Tama rin pala yung sino nga yung sino nga yung gano'n? Si Brad Pitt. Okay. And an alien unto my mother's children. Yung mga kapatid ko, tatakwil nila ako. Anong sabi sa John chapter 1 verse 11? He came unto His own, pumunta ang Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga kapatid, and His own received Him not. Hindi siya tinanggap, hindi siya kinalinga. Messiah would be rejected by His own people. Even the emotions can predict by God. Kayang hulaan ng Diyos ang magiging emotion, kayang hulaan ng Diyos ang broken relationship, kayang hulaan ng Diyos what will be the future of your family. Messiah would be betrayed. Hinulaan din po ng Panginoon. Psalm chapter 41 verse 9. Sabi po dito, yea, mine own familiar friend, in whom I have trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Ano ang prophecy? Siya ay ibibetray. Hindi lang siya ibibetray ng mga kung sino mang tao. dito, I have my own familiar friend, close friend, disciple ito. Paano mo nasabing, sa dami ng disciple, hindi man pinangalanan si Judas, pero sabi dito, which did eat of my bread, kasama ko pang kakain ng tinapay. Ipagkakalulong ako, dadayain ako nitong taong ito. Ano po ang sabi sa Matthew 26 verse 14? The one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priest. At yung mga susunod na verses, anong ginawa niya? Sinumbong niya ang Diyos. Pinagbili niya ang Diyos. Even yung 30 pieces of silver, prophesied, nangyari po yon. So even the betrayal, kaya alam niyo po yung mga nangyayari sa atin, mga betrayal, mga heartache, mga pananakit, alam ng Diyos ang lahat. But God allowed it. We may not know why, pero alam ng Diyos, God is in control of everything. Hindi ba natin gusto ang ginagawa niya ang mga nangyayari? But someday God will reveal through His perfect plan. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Even that, di ba? Pwedeng pigilan ng Diyos to Pwedeng pigilan ni Jesus Christ yung mga prophecy tungkol sa Kanya na mamamatay, dadayain. Ba't ganito ang prophecy sa akin? Ang pangit naman. Kaya nga minsan pagka tayo may nagsabing tao, di ba? O halimbawa, nagpahula kayo, ang pangit ng sinasabi, nagse-second opinion kayo. Baka sakaling dito sa kabila, yumaman ako dito daw, maghihirap. Ay si Jesus na ito, pwede niyo namang baguhin
yung mga prophecy. Pero hindi niya pwedeng baguhin. He must submit to the will of God na ito ang kalooban ng Diyos. Ganon din po sa atin. Maaaring hindi natin gusto yung tayo nagkakasakit, may ganito, pero yan po ang kalooban ng Diyos at pinakita rin po sa buhay ni Kristo na bakit nangyari ang lahat ng ito, may perfect plan ng kanyang Ama. Ganon din sa atin. Another one, Messiah would be given vinegar to drink. Ito hindi lang sa papatayin. Ang hirap nun, pagpapatayin ang Panginoon, paiinumin ng suka. Pati iba naman yun. Parang hirap, no? Pwede namang maimbento na ang Coke during that time. Matagal-tagal ito, Kailan sinabi ito? Book of Psalm, panahon pa ni David. Para refreshing. Pwede namang tsaa, pwede namang kape. Sa dinami-dami sinabi, iinom ka ng suka. They gave me also gall for my meat. Ano ba yung gall? Apdo, mapait, di ba? Pinakain na nga lang, apdo at suka pa. And in my thirst, sa uhaw ko, they gave me vinegar to drink. Hinulaan kung ano ang kakainin, ipapakain at iinumin. Hulaan natin yan, napakahirap. Matthew 27 verse 34, anong sabi? They gave me, they gave me vinegar to drink, mingled with gall. Hindi na wala yung gall Napaka-specific, Pwede namang vinegar na lang, pero sabi doon kasi sa Psalm, may gall, may apdo. Yun din ang nangyari nung pinatay ang Panginoon. Pinainom ng suka na merong apdo, and when he was tasted thereof, he would not drink. Okay, may inom mo ba naman yung ganon? Sige nga, subukan nyo. Kahit kilawin siguro, hindi ganito, suka na may gall, di ba? Even the health of Christ prophesied by God. Last two. Messiah would be given vinegar to drink. Okay, last one. Messiah would resurrect from the dead. Ang Diyos ay mabubuhay mula sa kamatayan. Oh, it sounds strange. Mahirap. Sapagkat ng Old Testament, I do believe if wala pa, bihirang-bihira yung nabuhay sa kamatayan. Meron, kinuha na ng Diyos. Tapos magsasabi ka, yung Messiah namin mamamatay pero mabubuhay. Anong sabi sa Psalm 49 verse 15? But God will redeem my soul from the power of the grave. Ang context niyan, kaya akong ahunin, kaya akong buhayin ng Diyos from the soul or from the power of the grave because He even overcame the power of the grave. Matthew chapter 28 verse 6. He is not there, for He is risen. Nung pinuntahan ng Panginoon nung namatay, He is not there, He is risen. And as He said, come see the place where the Lord lay. And verse 7, and go quickly and tell His disciples that He is risen from the dead. Even the Bible foretold or prophesied that Messiah would resurrect from the dead. The reliability of the Bible prophecy. Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Life of Jesus pa lang yan. But out of 2,000 fulfilled prophecies, hindi natin kayang isa-isahin. Lahat ng mga yon accurately na predict ng Bible. Yung iba na predict na. Wala pa dyan yung 70 weeks prophecy kung pag-aaral sa eschatology. Wala pa dyan yung ibang mga prophecies sa Revelation. Those 500 remaining prophecies are still yet to happen. Pero kung yung 2,000 nangyari, yung 500, it will come to pass. Even though you believe it or not, whatever God said, it will come to pass. Now tell me, find other book that can foresee and foretold what happened in the past and will tell what will happen in the future. No other book, but only the Bible, because this is the Word of God. So what is our joy? Whether you believe it or not, it is true. And the Bible says that every time we'll come to confess that there is Jesus and this is the Word of God. Bagamat maraming naniniwala sa ngayon, but time will come, sabi ng Panginoon, maniniwala din ang lahat. Pag dumating na yung mga remaining prophecies, it will come to pass. So for Christians, what is our joy? Ano naman ngayon na napatunayan natin, this Bible is the Word of God. What is our joy? This is our joy and our confidence na lahat ng ginagawa natin is not useless, not void, na hindi tayo lumalakad at naniniwala sa walang katuturan na ang pinaniniwalaan natin, all your sacrifices, all your labor, all your time given to God, all your treasures and talent,
Hindi ito walang kabuluhan, sapagat lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos at ang lahat ng ating pinapaniwalaan at pinapahayag ay nanggaling sa salita ng Diyos. Probably sasabihin ng isa, sayang naman, paano kung hindi pala totoo yan, hindi sayang yung time na nag-church ka, sayang yung binigay mo sa Panginoon, sana pinangganto mo na lang, sayang yung mga ginawa mo, sayang. Pero hindi sayang. Sa kanila ang malaking sayang, sapagkat ang Biblia ay totoo. We invest and we will give accountability to God anuman ang ating mga tinindigan at pinaniwalaan laban at para sa Kanya. We will give account to God. For Christians, this is our joy and this is our confidence that we are not serving in vain, but we are walking in the truth. The reliability of God's prophecy, not just God's prophecy, our confidence, the reliability of God's truth, God's teaching, God's comfort, at ang pinakamahalaga, kung tama ang prophecy ng Bible, kung reliable ang prophecy ng Bible, kung tinitindigan natin ang prophecy ng Bible, the reliability of not just God's prophecy, kailangan tindigan din natin the reliability of God's promise. Kung naniniwala ka, nangyari ang mga prophecy ng Bible, kung naniniwala ka yung mga truth, katotohanan, paniwalaan mo din ang mga pangako ng Panginoon. May I tell you, you should know what God promised and what God not. Hindi pinangako ng Diyos na hindi tayo maghihirap, hindi tayo magkakasakit, hindi kayo magkakaproblema. Pero ano yung pinangako ng Diyos? He will never leave you nor forsake you. Hindi pinangako ng Panginoon na hindi tayo mamamatay, pero pinangako ng Diyos, He will give you eternal life. There will be heaven, a glorious place. Hindi pinangako ng Panginoon na hindi ka iiyak, pero anong pangako ng Panginoon? Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Kaya mga kapatid, kung titindigan lang natin ang salita ng Diyos, hindi lang yung mga katotohanan, hindi lamang yung prophecy, even the promise of God, we will know God well in our lives, lalo nating makikilala ang Diyos sa ating buhay. So, as we study the Word of God, may I tell you, the final authority of our teaching is not the pastor. Kahit ano pong sabihin ko dito, pero kung wala sa Biblia, hindi po yun ang katotohanan. Even the scholars, even historians, wala pong pwedeng magbigay ng final authority, what is truth, what is prophecy, what is promise. Walang iba kundi ang salita mismo ng Diyos din. That's why we have the boldness to preach. Even though I am young and some of our preachers are still young, pero hindi po kami ang pinag-uusapan dito. Hindi ang aming karanasan, kundi ang katotohanan ng Biblia. At salamat na lang po minsan sa mundong ito, this Word of God has the power to convict. Mahirap paniwalaan na ito yung salita ng Diyos. But since it has the power to convict, salamat na lang tayo ay nakakilala, nanampalataya, naligtas, at nagpapatuloy sa gawain ng Diyos.